Kung ako ang tatanungin, ate, itong damit, mas mabuting hugasan ng kamay para malinis. Tingnan mo, sa pangkaraniwan, sanay kang maging komportable. Ito ay makakapagbigay ng kaunting ehersisyo at makakatipid pa sa tubig at kuryente. Kailangan nating kumita ng mas maraming pera ngayong buwan. Hindi naman ito lahat galing sa kuya ko. Furong, sabi mo iyan. Bakit ang ingay nyo? Ang hindi nyo naman naiintindihan. Halika, Wanting. Ihugas mo rin itong damit ni Dad. Nagmamadali akong magbihis. Ah, nga pala. Ito ang mga damit ng tatay. Kuskusin itong mabuti gamit ang iyong mga kamay. Babae nga, dapat alagaan ang asawa at mga anak. Natural lang na alagaan ang mga biyenan. Ang pinaka-importante sa kuya ko ay ako at si tatay. Kaya, Song Wanting, itago mo na ang mga emosyon mo. Nasa bahay kami ngayon. Kung magpapasama ka sa amin, mag-ingat ka, baka magreklamo ako at ang kuya. Dong Liang, tingnan mo, anong nahanap ko. Wrong Wanting ah. Kanta na kulang. Wala ka bang nakakabore? Sasabihin ko sa'yo. Sa hinaharap, mga gamit ng babaeng ito. Huwag ka nang magpakita sa akin. At ang aking tatay. At kay Furong sa harap. Babaeng nasa larawan. Ay dapat na si Dong Liang at ang kanyang biyenan. Na nagtatakwil sa kanyang asawa at anak. Na biyenan, di ba? Pero sa tingin ko, siya ay isang mabait na babae. Sige na, sige na. Hindi na natin pag-uusapan. Ye are the way. Pumunta ka na ba ngayon? Para maghanap ng trabaho. Sa iyong pinag-aralan, dapat makakahanap ka na, di ba? Bakit araw-araw? Palagi ka na lang trabaho, trabaho. Nakakainis ka na ba? Alam mo ba, kung magkano ang buwan ng sahod ng trabahong iyon? 5,000 lang. Ganito lang kaliit ang ibinabayad niya sa akin. Gusto rin niya akong sumama sa mga business trip niya araw-araw. Bodong-bodong lang ang magtatrabaho para sa kanya. Kung gusto mo, ikaw na lang ang magtrabaho. Hindi na iyon sa simula. 5,000 ay normal lang. Ngayon, hindi ka na. Bagong nagtapos. May ganitong pagkakataon. Ay maganda na iyon. At saka, nagbibiyahe ka naman. Walang masama talaga. Tama, marami pang oportunidad. Maganda pa rin ang trato. Tingnan mo si Kiao Zhenyu sa klase natin. Tingnan mo siya ngayon. Ang tagumpay niya, ang galing. Tama, di ba? Classmate natin sa Tianshu. Sa katugmang posisyon. Hindi ka naman nagkakalayo, di ba? Kung sa tingin mo maganda siya, hanapin mo siya. Kasuklam-suklam at mahilig sa mayayaman. Kung sa tingin mo maganda siya, hanapin mo siya. Kasuklam-suklam at mahilig sa mayayaman. Hindi. Sinasabi ko lang na ikaw. Ang tungkol sa trabaho. Yan, anong gagawin mo? Katatapos lang matulog ni Papa. Nabangga mo pa siya. Sobra na ang pasensya ng kuya ko. Sana ay magpahinga ka na. Gabi na. Bakit mo pa rin siya ginagawang mahirap? Ano ba talaga ang intensyon mo? Wenting, hindi ito sinabi ni Papa sa'yo. Bakit tayo naghahanap ng babae, lalaki? Para saan? Di ba para sa init ng kama? Ikaw nga. Sila ay pinalaki mong sobrang minahal ng magulang mo. Tingnan mo nga, tingnan mo. Gabi na rin naman. Bakit ka pa nakikipag-away kay Dong Liang? Dali na, pumasok ka na sa kama. Ate, sabihin mo nga, sa bahay may pagkain, may suot. Lahat meron, walang kulang. Huwag kang masyadong maging komportable. Sinasanay ka ng kuya ko. Pero hindi mo dapat. Wala ka bang kaalaman? Sabi mo bahay ng mga magulang mo. Napakayaman. Hindi ba sila nag-aalala? Ikaw, anak. Siyempre, malayo ang iyong kasal. Wala kang kaalam-alam sa lugar. Kung sakaling may mangyaring masama o may sakit, huwag kaming sisihin. Sabi ko, dapat ka ring magpadala ng mensahe sa mga magulang mo. Kailangan mo bang humingi ng pera? Hindi ba't mas mabuti ito kaysa pilitin? Mas mabuti pa ito kaysa sa paghahanap ng trabaho ng kuya ko. Huwag kang masyadong madrama.
Sasabihin ko sa mga magulang ko, ate, wag mong isisi sa akin na hindi kita na-remind. Maging mahinahon ka. Wag masyadong makipag-usap sa kuya ko. Yung mga bagay na hindi bagay. Mga lalaki na walang kwenta. Kung hindi, wag mo akong sisihin. Na hindi magalang sa'yo. Kain na, Dad. Wenting, Ito ay tungkol sa pera. Nakausap mo na ba ang mga magulang mo tungkol dito? Sabi ko na iyon. Kamakailan lang. Medyo mahirap ang sitwasyon ng magulang ko. At saka ang nanay ko. Hindi rin maganda ang kalusugan kamakailan. Iniisip ko pa nga, babalik ako nitong mga araw na ito para makita sila. Suminghal. Walang perang kasama. Sa tingin ko ay wala namang sakit ang nanay mo. Hindi lang niya maintindihan. Araw-araw na lang siyang ganito. Ilang gulay lang ito. Bumili ka ng merienda para kay tatay na kasama ng inumin niya. Dong Liang, lumabas ka. May sasabihin sa iyo si tatay. Ano ba, Dad? Wala man lang kahit isang tunog. Ay, bakit mo tinatanong yan, Dad? Nagreklamo rin si Wanting tungkol sa pagod araw-araw. Nag-aalala rin ako tungkol dito. Abala sa paghahanap ng trabaho. Saan pa ako magkakaroon ng oras para sa anak? Sabi ko na nga. Sa kalagayan natin, ano ang ipapakain sa bata? Ikaw na maliit na halimaw. Lalaki ba siya? Sinasabi ko sa iyo, Wanting kada ilang araw. Itong si Wanting kada ilang araw. Tumatakbo papunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi man lang nagdadala ng anak. Hindi tiyak ang kanyang iniisip. Ano ang pinaplano mo? Bumalik si Mrs., umaalis na. Ubos na ang pera. Tingnan ko saan ka tatakbo at iyak. Makinig ka sa tatay mo. Ipagkakanulo ka ba ni tatay? Mag-focus ka kay Wanting. Maliban sa pera, huwag mo siyang palaging pinapahirapan. Magkaanak ka ulit sa lalong madaling panahon. Hindi ito ganap na. Nakatali ba ito? Paano pumanaw ang iyong ina? Para lang sa sariling kasiyahan. Ipinagkait sa akin ang dalawa ninyong anak. Ibinuhos nila lahat sa akin. Kailangan mong kumilos na parang isang lalaki. Mag-ingat ka naman. Sundin ko lang ang sinasabi mo. Kuya, matagal ka na. Hindi mo na ako samahan mag-shopping. Tara na. Samahan mo akong bumili ng damit. Hibiscus. Medyo pagod si kuya ngayon. Bakit hindi? Pasamahin mo sa iyo ang hipag mo. Lahat ay tungkol sa manugang. Wala kang iniisip kundi ang manugang. Ngayon gusto kong samahan ako ng sarili kong kuya. Walang magagawa. CJ. Dahil dito, hindi naman dapat magalit. Tara na. Sige, sasamahan kita. Tara na, dadalhin kita. Tara na. Wenting, gusto kong sabihin sa iyo ng tatay. Tungkol sa babaeng ito, ang pagkakaroon ng anak ay natural na bagay.
Ikaw, kailangan mong magbigay ng supling para sa pamilya Zhang. Ganyan, pasensya ka na, Dong Liang. At pasensya na rin sa sarili mo. Tatay, lasing ka na. Di na kita sasabihan pa muna. Tatay. Papa. Ay, Wenting. Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ayos ka lang. Si Song Wanting habang wala tayo sa bahay. Ganyan mo ba tratuhin si Dad? Song Wanting, anong nangyayari sa'yo? Hindi ganito. Uminom na naman si Dad. Kakatapos lang niyang sabihin sa akin ang ilang bagay. Na medyo kakaiba. Ako, anak mo. Nakahiga sa sofa. Natatakot akong sipunin ka. Natatakot akong sipunin ka. Tatakpan ba kita ng kumot? Tatakpan ba kita ng kumot? Hindi, tatay. Kahit na totoo ang sinasabi mo. Kakasunod mo lang sa akin. Anong ginagawa mo? Siya pa. Alam na alam mo. Uminom ng marami ang iyong biyenan ngayon. Ang liit ng suot mo. Sige, wag na tayong magtalumpati. Song Wanting. Ngayon ako ang magiging kinatawan ng aking kuya at tatay. Para turuan ka. Parang mayabang ka na. Gusto mong sabihin na tatay ay may masamang balak sa'yo. Sinasabi mo pa, nakakahiya kang sabihin. Bakit mo ako hulihin? Kuya, tignan mo. Maganda ang babaeng pinili mo para sa amin. Para sa pamilya natin, Zhang pamilya. Bakit mo ako sinaktan? Tingnan mo. Kapatid, ito na ikaw. Para sa pamilyang Zhang. Nahanap na magandang asawa. Mas mabuti pang tahimik na lang. Wenting, ikaw rin. Siguradong may nangyari dito. Mayroong hindi pagkakaintindihan. Tay, sa edad mo na ito. Huwag naman siyang itulak ng mabigat. Furong Uminom ng marami si Tay. Dalhin mo si Tay para makapagpahinga sandali. Wanting. Siguradong mayroong hindi pagkakaintindihan. Kamusta tayo? Wenting. Wenting. Ano ba ang problema mo? Pero kahit paano, hindi mo dapat itulak ang matanda. Iyan ay nakatatanda. Iyan ay ating ama. Huwag kang masyadong lumabis. Ako ang lumalabis. Zhang Dongliang. Naalala mo ba ang pulseras na ito? Ito ay noong panahong iyon. Pinangako mo sa akin na mag-aasawa ako sa malayo. Sabi mo kahit hindi ito mahal. Ngunit kumakatawan ito sa iyong damdamin para sa akin. Sabi mo, mamahalin mo ako at poprotektahan. Hindi mo ako pahihirapan kahit kaunti. Ngayon naisip ko, noong una talagang naniwala ako sa iyong mga kasinungalingan. Wenting, saan ka pupunta? Matutulog ako sa sofa ngayong gabi para maiwasan ang anumang hindi kailangang hindi pagkakaunawaan. Magtiwala ka, Wenting. Siguradong magiging masaya ka sa akin. At kapag dumating ang panahon, mag-aalaga tayo ng isang maliit na aso. Pagkatapos ay magmamaneho tayo papunta sa biyahe. Magpapasyal tayo sa bundok at magpapaligo sa tubig. Mag-alala ka lang, tanga. Wanting. Simula pa nung bata ka, ako at ang nanay mo ay palaging nag-aalaga sa'yo ng buong puso. Ikaw kasi, simula pa nung bata ka, hindi ka naman nakaranas ng labis na pagdurusa. Ikaw ang pinakamamahal namin. Bakit mo kami iniwan? At tahimik na kumuha ng lisensya kasama siya. Wala kang hinihinging kahit ano. Tapos nag-asawa ka pa ng malayo. Kung sakaling may mangyari sa'yo.
Kung hindi maganda ang trato nila sa'yo, paano na kami ng nanay mo? Inay, huwag kang mag-alala. Maganda ang pakikitungo ni Dongliang sa akin. Sisikapin naming pareho. Magtiwala ka sa pinili ko. Sige na, sige na. Ang dalaga hindi na dapat pigilin. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Naabot na ito. Sige na. Ay naku, Wenting. Ay naku, Diyos ko. Maaabot ka pa. Bakit ang bilis mong maglakad? Ay, noong nakaraang beses sa palengke, nagdala ako sa iyo ng pera para ibalik sa iyo. Ay naku, ay naku. Tama na, Tita Zhao, tama na. Hindi naman ako nagkulang sa pagkuha sa iyo. Wag na, wag na. Ay naku, itigil mo na yan. Wag mong hayaang makita iyon ng biyenan mo, ha? Kung hindi, magpapasimuno na naman siya ng gulo. CJ, tatanggapin ko na. Yung malaking dagat. Kagabi. Naging pasaway na naman ba siya? Ay, ang kawawang bata mo talaga. Magpakasal sa kanilang pamilya. Si Dongliang ngayon din. Noong bata hindi ganyan ah. Ngayon parang siya na sa kanyang tatay. Bakit parang lalo na silang magkapareho? Kung hindi dahil sa malaking dagat. Ang mapait na ina ni Dongliang. Hindi naman siya basta makaalis, di ba? Ang nanay ng Dongliang na sinasabi mo ay hindi ko pa nakikita. Yung matandang babae ba? Siya nga iyon. Kagaya mo siya. Pareho kayong nag-asawa rito. Nag-asawa sa pamilya nila. Hindi naman sa pamilya nila. Iyan ang ikakasal sa kanilang pamilya. Para siyang magpapasa ng tribulation. Yung nanay niya, mas pinapahalagahan ang lalaki. Si Zhang Dahai, simula pagkabata, pinalaki siyang parang yaman. Sobrang palayawin, hindi na marunong mag-alaga sa sarili. Walang alam gawin. Palagi na lang siyang uminom. Pagkatapos uminom, babalik at husgahan ang asawa. Yung masamang biyenan niya pa nga. Pinipilit si Dongliang na magkaanak. Para lang siyang mapanatili. Di ba't para? Mapanatili siyang nakakabit sa kanya. Kahapon, pinayagan ako ni Lolo. Magsimula ng magkaanak. Baka. Ay naku, pagkatapos. Naghiwalay din. Hindi ko alam kung bakit. Hindi dinala ang dalawang bata. Si Dongliang at si Furong. Noong bata pa sila, okay naman. Sinasabi mo na makakasama si Zhang Dahai. Anong mabuti ang matututuhan mo? Sinira mo ang kinabukasan, ma. Sinira mo rin si Furong. Si Furong, ay naku. Tama nga. Si Furong, sa totoo lang, ay may magandang sitwasyon. Isang maliit na boyfriend. Pareho silang nag-uusap tungkol sa kasal. Yung dagat na iyon. Ay naku, Diyos ko. Huwag na sabihin. Humihingi ng 300,000 na dowry. Naging wala na ito. Ngayon ay mabuti na. Yung batang lalaki na iyon. Kamakailan lang ay nagpakasal na. Si Furong ay nag-iisa pa rin. Wala siyang swerte. Alam ko na ang pamilya ng biyenan ay may balak sa akin. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makaalis. Pa, anong ginagawa mo? Ah, Wenting. Bumalik ka na, bakit? Hindi man lang nagsabi. Ninakabahan ako bigla. Wenting, naalala ko, nagpakasal ka kay Dongliang. Mga magulang mo, binigyan ka ba ng isang bank card na may maraming pera? Saan mo ito inilagay? Sa huli, ang perang iyon ay para sa akin mula sa aking mga magulang. Iyon ay aking dote. Huwag mong sabihing iyo iyon. Si Zhang Dongliang, wala kang karapatang kumilos. Bumubula ka, nag-asawa ka sa pamilya namin. Ang iyo ay sa amin. Kabilang ang iyong dote. Kumakain ka sa bahay namin, umiinom ka sa bahay namin. Pagkatapos ay hindi mo na kami kilala. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ganoon ba? Ikaw, babae. Paano ka nagiging ganito ka masama? Pinapagawa mo sa kapatid kong magtrabaho. Sa ilalim ng araw at hangin. Pero ang sarili mong pera ay mahigpit na pinangangalagaan. Mabilis.
Ilabas mo ang A-gift card ko. Wala akong A-gift card. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Kapatid, alam mo ba? Itong babae ay nagtago ng pera sa likod mo. Ikaw ay napakahirap na ng buhay. Hindi man lang siya nagsasabi. Tungkol sa kanyang mga magulang. Ihanda ang dala ng kasal. Buti na lang at may isip ang tatay natin. Wenting diyan ka nagkamali. Isang pamilya tayo. Sama-sama tayong kumakain at nakatira. Medyo makasarili nga iyon. Makasarili. Sino ba talaga ang makasarili sa ating dalawa? Noong una, sinabi mo sa akin na mahirap ang kalagayan niyo sa bahay. Walang bahay, walang sasakyan, walang handog. Sinabi mo na hindi tayo dapat umasa sa pamilya. Kailangan nating umasa sa sarili natin. Kaya mo akong bigyan ng kaligayahan. Kailangan kong lumabas at magtrabaho. Pinilit mo akong maging mapag-alaga sa pamilya. Kaya't buong puso kong pinili na pakasalan ka. Kahit na wala pang, kahit na walang kahit anong formal na kasal. Ngayon, sinasabi mong makasarili ako. Si Song Wanting, bakit ang materialista mo ngayon? Sasabihin ko sa'yo kahit na, ilabas mo ang iyong dote. Ano namang mangyayari kapag nagkapera ako? Tiyak na makakahanap ako ng paraan para maibalik ang iyong dote. Huwag mong gawing malaking issue ang maliit na bagay na ito. Nakakahiya talaga. Maliit na bagay. Furong, kung susundin ang sinasabi ng kuya mo at tatay mo, ang pera mula sa pamilya ng asawa ay pwedeng ipuno sa huli. Ang dote mula sa pamilya ng babae, pwede mong gamitin para sa asawa mo. Noong una, ikaw at ang iyong nobyo, bakit kayo naghiwalay? Maliit na bagay. Fulong, kung susundin, ang ibig sabihin ng kuya mo at tatay mo, ang pera ng pamilya ng asawa ay maaaring ipuno sa huli. Ang dote ng pamilya ng babae ay maaaring gamitin ng pamilya ng asawa. Noong una, bakit kayo ng boyfriend mo naghiwalay? Suwenting, anong sinasabi mo? Baka gusto mong masaktan ang bibig mo. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Walang kwenta ang sinasabi mo, Ginoong Kian. Anong sinasabi mo? Agad na humingi ng tawad kay Furong. Bakit ako hihingi ng tawad? Zhang Dongliang, sawa na ako sa buhay na ito. Gusto kong makita ang mga magulang ko. Hindi mo ako pinapayagang makipag-ugnayan. Sa mga magulang na may sakit, hindi mo ako pinapayagang bisitahin. Kahit sa bagong taon, hindi mo ako pinapayagang umuwi at tingnan sila. Ngayon, anuman ang mangyari, kailangan kong lumabas ng pintuang ito. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Sa amin, kung gusto mong pumunta, punta ka. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Diyos ko. Ano ba ang mali kong nagawa? Tumigil ka. Ano ba ang pinagsasabi mo? Anong ginagawa ninyo? Leon Ping, bakit ikaw yan? Leon Ping, bakit ikaw yan? Leon Ping, bakit ikaw yan? Tigil! Ano ang ginagawa ninyo? Leon Ping. Ako ito. Bakit, Zhang Dahay? Hindi mo na ako nakikilala. Bakit ka pa bumalik? Akala ko namatay ka na dyan sa labas. Bakit hindi ako makakabalik? Kung hindi ako bumalik, paano ko malalaman sa mga nakaraang taon na hindi ka pa rin umuunlad? Kung hindi ako bumalik, paano ko malalaman itong mga anak ko na pinalaki mo ng ganito? Huwag kang mag-udyok dito. Kung hindi dahil sa tatay ko, ako at ang kapatid kong babae, kami dalawa, baka iba ang buhay na tinatahak namin. Kahit na, siguro ay, hindi ka na makapagpatuloy sa labas. Kaya naisip mo na nandito kami ng kuya, dalawang bata, na gusto mong alagaan sa katandaan. Talagang napaka-imposible. Kung ibabalik mo ang kahon, ayos lang din naman ang tumira kasama ko. Ganoon. Eto. Kung hindi, para sa aking anak na lalaki at anak na babae. Akala mo ba gusto kong bumalik? Para makita ka. Nakakainis. Halika, babae. Sumama ka sa akin, huwag kang mag-alala. Nandito ako, walang makakapigil sa'yo. Halika, babae. Sumama ka sa akin, huwag kang mag-alala.
Nandito ako, walang makakapigil sa'yo. Ay, ikaw si Jukping. Isa ka bang piraso ng papel? Ano ka ba? Anong karapatan mo? Nadalhin ang aking asawa at anak. Walang pakialam kung siya ay asawa mo o hindi. Kung aalis siya o mananatili, wala kang magagawa. Magdesisyon para sa kanya. At kung ikaw, kung patuloy niyong pinipigilan siya, huwag niyong sisihin ako kung hindi ko kayo binalaan. Ang ginagawa niyo ay iligal na pagkulong. Katatapos ko lang ang tungkol sa inyo. Lahat ng recordings at videos na kuha. Pwede na akong mag-report ngayon. Kuya, ang tunay na lalaki maghihiganti. Hindi pa huli ang 10 taon. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Dahil kay Song Wanting babae, talagang inilalagay ang sarili niya. Hindi ito sulit na ipagpatuloy. Kanta na kulang, huwag isipin. Song Wanting, huwag kang mag-isip. Walang paraan. Marami pang pagkakataon. Halika. Tara na, anak. Pero paano ang mga dokumento ko? Walang anuman, makinig ka sa akin. Magplano tayo ng mabuti. Eto. Magkapareho ang dalawang ito. Magkapareho ang dalawang ito. Ang mag-inang ito ay talagang magkapares. Magkapareho ang dalawang ito. At kayong dalawa ay parehong walang silbi. Tapos nakita ko si Libo. Tumingin kay Leon Fan. Ganito mo binubuli ang tatay mo. Ganito mo binubuli ang tatay mo. Ganito mo binubuli ang tatay mo. Hibiscus. Uminom ka ng tubig. Salamat sa iyo ngayon. Babae, ikaw ay si Song Wanting. Asawa ni Dong Liang. Ikaw ay, nang ako ay nahimatay kanina, may narinig akong usapan ni na Dong Liang at ng aking biyenan. Sinasabi na ikaw ay, nais kong, malamang na naisip mo na rin. Ako yun, si Dong Liang at si Fulong ang nanay ko. Ah, totoo pala talaga. Sa ekspresyon mo, alam ko na. Si Zhang Dahai, siguradong wala siya. Sinabi ko ang maganda tungkol sa kanya. Palaging sinasabi ng biyenan, noong panahon mo, ay dahil ayaw mong alagaan ang mga matatanda at bata sa bahay. Kaya't iniwan mo ang asawa at mga anak. Sabi pa niya, si Furong at Dong Liang ay siya lamang ang nagpalaki. Itong si Zhang Dahai ang salot. Ilang taon na ang lumipas. Hindi pa rin nagbago. Sabi niya, iniwan ko ang asawa at mga anak. Pero tiyak na hindi niya sinabi na siya ay laging lasing, palaging sinasaktan at sinisigawan ako. Siguradong hindi niya sinabi tungkol sa aking masamang biyenan na araw-araw akong pinipilit na gumawa ng gawaing bahay at pinipilit akong manganak at pati na rin ang buwanang pinapadala ko. Sustento para sa bata. Hindi ko siya makita palagi. Mga anak ko. Sa totoo lang, ang lola ay sinasabi lang ni lolo. Hindi ako naniniwala kahit isang salita. Alam mo ba si Tiazhao, ang kapitbahay natin? Sinasabi niya sa akin tungkol sa iyo. Tungkol sa iyong bagay. Sabi niya na ikaw ay mabuting tao. Pero isa rin siyang taong may hirap na buhay. Ay, tapos na ang mga bagay. Nang ganitong katagal, para sa akin, si Zhang Dahai ay wala lang. Hindi ko lang inaasahan na ang aking mga anak ay naging biktima ni Zhang Dahai, na naging ganito ang kalagayan. Nangyari na ang mga bagay ng ganitong katagal. Para sa akin, si Zhang Dahai ay walang kahulugan. Ngunit hindi ko inasahan na ang aking mga anak ay naging biktima ni Zhang Dahai at naging ganito ang kalagayan. Lumuha lang, alam na agad na umiiyak. Yunping, puntahan mo nga tingnan ang bata. May problema ba siya? Laging umiiyak, nakakainis na. Dahai, gusto mong puntahan mo. Puntahan mo nga tingnan ang bata. Hindi ako makakawala ngayon. Ang tamad mo talaga. Alam mo lang ang utos. Ang anak namin si Hai. Hindi mo ba siya nakita?
Nagtatampisaw siya. Umiiyak ka na, umiiyak ka na. Kahit ikaw ang tunay na ina, wala kang pakialam. Mamatay ka na sa pag-iyak. Tingnan mo, tingnan mo. Hindi ka pwedeng magsalita. Magbulalas lang. Tapos tatapuin ka. Sa harap ng asawa ko. Anong ibig sabihin yan? Ay, nanay ko. Sa tingin ko nitong mga nakaraang araw, pinapakita niya ang magandang mukha niya. Huwag kang mainis. Mamaya, siya na ang mag-aayos niya. Ay naku, mas mabuti pa rin ang anak ko. Hindi na sayang ang pagmamahal ko sa'yo. Tingnan mo, kailangan turuan ang bagong asawa. Di ba? Nanghihingi na si mama ng pagkain. Halika. Leonping, sinasadya mo ba ito? Ano ba itong ginagawa mo? Anong klaseng bagay ito? Ito, makakain ba ito? Anong nangyari, nanay? Dahil sa dagat, sinabi ko na sa'yo. Huwag kang maghanap ng isang. Baka asawa mula sa ibang lugar. Maghanap ka ng lokal. Kailangan ng matanda kong asawa. Ganito ka ba kabadrip? Nanay, ito ang lutong bahay namin. Matagal ko nang hindi nakakain. Kaya't nagluto ako ng kaunti. Iniisip ko kayo ni Dahay. Lahat ay makakatikim. Halika, umupo ka na. Leonping, sa tingin ko, sinasadya mo ito. Bumubulong ka sa nanay buong araw. Noong nakaraang beses, nagalit ang nanay. Mabait na ako sa iyo. Gusto mo bang umuwi sa bahay ng iyong pamilya? Sinasabi ko sa iyo, walang paraan. Itong babae na ito ay talagang gustong magpatuloy ng lahi. Maging mabuting asawa at ina. Kapag ikinasal sa pamilya Zhang, isa ka ng miyembro ng pamilya Zhang. Kaya't dapat kang umiwas sa mga maliliit na plano. At saka, Dahay, ikaw lang ang anak na si Dong Liang. Tingnan mo ang mga kapitbahay natin. Sino bang hindi may 2 o 3 bata? Huwag kang matakot sa maraming bata. Kapag lumaki na ang mga bata, hindi ka mawawalan. Ang mga anak ay pangtustos sa pagtanda. Zhang Dahay, hindi ka na tao talaga. Lahat ng sinasabi mo, utos ng nanay mo. Naisip mo na ba ang tungkol sa katawan ko? Huwag kang ganyan. Magkaanak ka para sa akin. Dapat lang. At gagawin mo pang turuan ako. May tao ka na ba sa labas? Tingnan mo, hindi kita papatayin. Ah, Zhang Dahay, hindi ka tao. Zhang Dahay, hindi pa tapos sa'yo. Isang dayuhang manugang pa ang gustong makipag-away sa akin. Medyo bata ka pa rin. Ah, ganun pala. Karangalan ni tita. Sobrang pareho sa akin. Sa mga nakaraang taon, lagi kang nananahimik lang ba? Pagkatapos niyan, nagdadalang tao na naman ako. Siya ay si Furong. Nang isilang ang bata. Si Lola ng Dong Liang. Nang makita na babae, ay sinabi na ito ay walang halaga. At hindi na nag-alintana. Noong panahong iyon, wala ring trabaho si Zhang Dahay. Nakatambay lang sa bahay buong araw. Paminsan-minsan kumikita ng kaunting pera. Pero lahat ay ibinibigay sa kanyang ina. Wala akong magawa. Kaya lumalabas para kumita ng panggastos. Kahit papaano, hindi dapat magutom ang bata. Pero ganito lang. Nanay ni Zhang Dahay, nandyan pa rin sa gitna ng usapan. Sinasabi na may lalaki ako sa labas. Hindi ko na matiis. Kaya nagpa siya akong mag-file ng annulment. Sa ugali ng tatay ng asawa ko. Hindi siguro. Magpapayag na basta-basta sa annulment, di ba? Napakamatalino mo. Si Zhang Dahay ay isang walang hiya. Noong una, ayaw niya akong palabasin. Pinutol niya ako. Sa lahat ng koneksyon sa labas. Gusto niyang putulin ang aking mga pagnanasa. Pero kalaunan, nakita niya akong matatag. Kinuha ang 2 bata para ipitin ako. Gamitin mo si Furong at Dong Liang para banta sa iyo. Nagbigay ako ng diborsyo. Ang kondisyon ko ay, kailangan ko lang ang 2 bata. Wala na akong ibang gusto.
Hindi ko inisip na si Zhang Dahai ang nagbigay ng ideya sa kanya. Kung kukunin ko ang dalawang batang ito, walang magiging supply para sa pamilya. Gusto nilang kunin mula sa akin. Kunin ang pera. Sumang-ayon si Zhang Dahai na makipaghiwalay. Ang kondisyon ay, hindi ko maaring dalhin ang bata. Pero kung gusto kong makita ang bata, kailangan kong magbayad ng mataas na sustento bawat buwan. Noong taon na umalis ako sa bahay, bata pa si Furong noon. Umiyak si Dongliang na parabang napunit ang puso. Ang eksenang ito, hindi ko pa rin makalimutan hanggang ngayon. Sobrang hindi ito ang dahilan ng mga bagay na ito, tita. Si Dongliang at ang kanyang mga kapatid, alam ba nila? Tingnan mo ang magkapatid na iyon. Ngayon, tingnan mo ang kanilang asal sa akin. Alam ko na si Zhang Dahai ay hindi kailanman nagsabi ng maganda tungkol sa akin. Itong utang na ito, isa-isa kong sisingilin siya. Pero ikaw, one thing, ano ang plano mo sa susunod? Tita, hindi ko na talaga kayang ipagpatuloy ang buhay na ito. Talagang hindi ko na kaya. Sobrang nabigo ako kay Dongliang. Katatapos ko lang marinig ang tungkol sa iyo. Mas lalo akong nakasiguro. Sa aking iniisip, gusto kong makipaghiwalay. Walang swerte ang pangunahing haligi. Wenting. Kahit ano paman, ano man ang iyong desisyon, suportado ka ni Tia. Sa mga araw na ito, magpahinga ka muna dito sa akin. Maghintay ka lang ng ilang araw. Babalik ako kasama mo. Tutulungan kitang kunin ang mga dokumento. Nakikita kong napakasimpleng ng tita. Habang ako'y naliligaw sa labas, sa loob ng maraming taon. Siyempre, napakahirap ng buhay. Isipin mo na lang na ako'y anak ng tita. Maging mabuting anak ka para sa iyong mga magulang. Nanay, tatay. Hintayin niyo ako. Babalik ako agad. Kalawakan. Huwag kang matakot, anak. Nandito ako. Nandito na, tara na at kumain. Ikaw ba to? Sa bahay namin. Hindi ka welcome dito, outsider. Umalis ka na. Wenting, halika dito. Ako ang nagpasundo kay Tia. At saka, ikaw. Paano mo magagawa yan? Sinasabi ng iyong ina. Leon Ping. Ikaw na. Mababang uri na iniwan ang asawa. Ito ay aming pamilya. Hindi ka welcome sa aming tahanan. Bitawan mo. Nasa kanya ang kanyang sarili. Hindi siya kabilang sa inyong pamilya. Oh, Song Wanting. Ikaw ba ay nakipagsabwatan sa mahirap na babaeng ito na bumalik para manloko ng pera ng pamilya? Talagang napaka-imposible. At nandito ka. Ngayon ay magpapakita ng pagmamahal ng ina at anak. Bakit ngayon lang? Sa loob ng maraming taon, hindi man lang nagbalik upang tumingin. Ako at si Kuya ay gusto lang sanang makisaya. Tama ba? Mukhang kayo ng mga kapatid. Talagang wala talagang alam Bawat buwan, nagpapadala ako sa bahay ng suporta para sa dalawang bata. At ang tuition ni Dongliang at Furong. May kasal pa si Dongliang. Nagsasalita si Furong tungkol sa handog at sa mga alahas. Dapat ikaw na lang ang gumastos. Para sa sarili mo, di ba? Zhang Dahai, maaari ka ring ituring na tao. Anong sinasabi niya tungkol sa pera? Hindi mo ba sinabi na sa mga nakaraang taon ay hindi mo mahanap ang babaeng ito? Ang pera para sa pag-aaral namin ng kapatid ko ay hiniram lang.
Ikaw, maliit na hayop, nagtatanong ka rin sa akin. Ako'y naghirap at nagpagod. Pinalaki kayo ng ganito. Hanggang ngayon wala pang asawa. Hanggang ngayon kumakain kayo. Hindi ba pwede naman na kayo ang gumastos? Tama nga, kuya. Kung totoo man, dapat matagal na siyang bumisita sa atin. Hindi ba't ayaw lang niya sa atin? Tanga na. Naaabala niya ulit maghanap ng lalaki. Huwag tayong magpapaloko sa kanya. Ay. Ang tinutukoy na si E ang tinutukoy na si Gi. Kasunduan sa paglilipat. Zhang Dahai. Sa mga nakaraang taon, kumuha ako ng pera para makakita man lang ng bata. Pero palagi kang nagsasabi ng hindi, para hindi ako makakita. Ngayon, nakita ko na ang bata. Sasabihin ko, nasaktan ako sa ginawa mong ito. Sa kanya. Dumating ako ngayon. Dahil may dalawang layunin. Una, makabalik at makita ang mga bata. Una, pinapayagan ako nitong bumalik sa kusina para alagaan ang mga bata. Una, maaari silang bumalik at alagaan ang mga bata. Una, makabalik at makita ang mga bata. Pangalawa, nagpursige ako ng maraming taon. Pagod na rin ako para makahanap ng kahalili para sa sarili. Akala ko, ang propesyon ay akma. Pagkatapos magtayo ng pamilya, maging magandang kandidato. Pero sa ngayon, mukhang mali ang iniisip ko. Talaga bang may lakas ka ng loob na magsinungaling? Li Group ng mga restoran. Pareho ang apelyido, Li. Kaya pwede na bang magpanggap na gumawa ng kontrata? Ito ay labag sa batas. Kumusta, bro? Sabi ko na nga bang peke ito, di ba? Ang babaeng ito, bumalik siya na tiyak na may masamang balak. Tunay ang dokumentong ito ng paglilipat. Tunay ang dokumentong ito ng paglilipat. Tunay ang dokumentong ito ng paglilipat. Kumpleto na ang paglilipat na ito. Ikaw, ay talagang list group ng restaurant, ng mga direktor. Ayaw kong magpakita sa publiko. Ngayon lang ako bumalik. Para rin ito sa mga anak ko. Pero hindi ko inasahan na makikita ko ang isang napakagandang eksena. 20 taon na ang nakalipas. Hindi ko na kaya ang pang-aabuso ni Zhang Dahai. Nagdiborsyo, umalis sa bahay para mapabuti ang buhay ng mga anak ko. Para mabigyan sila ng mas magandang buhay. Gusto ko lang makita ang mga anak ko kahit minsan. Pumupunta ako sa construction site para magluto ng pagkain. Naging tindero sa palengke at nagbenta sa kainan. Hanggang sa nakapagpatayo ng sarili kong maliit na karinderya. Hakbang-hakbang nang may tiyaga at sipag. Nakarating ako sa puntong ito ngayon. Totoo nga yung paglilipat ng negosyo na ito. Ay naku, walang ingay, walang gulo. Magkakapatid tayo, pamilya tayo. Huwag nang balikan ang nakaraan. Lahat may mga paghihirap. Tingnan mo, ikaw na nga si Ginoong Li. Ang laki ng pasensya mo. Huwag ka nang makipag-away sa ako, isang taong maliit ang pananaw. Sabi nga, isang araw na mag-asawa, 100 araw na pasasalamat. Ang ating munting bunga ng pagmamahalan. Nandyan pa ba siya? Sino ang nagsabi? Pamilya tayo, di ba? Leon Ping. Hindi mo man lang ako tinitingnan. Kailangan din naming alagaan ang 2 bata. Tingnan mo si Dong Liang. Kahit walang mga disenteng trabaho. Walang disenteng trabaho. Walang disenteng trabaho. Walang pera ang mga kawani ng medisina. Dahil wala akong pera. Hanggang ngayon, wala pang nakakausap na partner. Ikaw bilang isang ina. Ikaw bilang isang ina. Ikaw bilang isang ina. Paano ka naging ganito kalupit? 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 Dahil lang sa kahirapan. Walang pera. Malapit nang tumakas ang asawa ni Dong Liang. Malapit nang tumakas ang asawa ni Dong Liang.
Malapit nang tumakas ang asawa ni Dong Liang. Malapit nang tumakas ang asawa ni Dong Liang. Malapit nang tumakas ang asawa ni Dong Liang. Malapit nang tumakas ang asawa ni Dong Liang. Malapit nang tumakas ang asawa ni Dong Liang. Umalis na ang asawa ng haligi ng tahanan. Yekne, pareho ka ng dati. Yekne, pareho ka ng dati. Kung tatanungin mo ako, ikaw na nanay. Kung hindi, pwede mong kunin ang pera. Alagaan mo kami ng mabuti. Inalagaan nila kaming mabuti. O kung hindi, ilagay mo lang ang haligi at ang hibiscus. Ilagay mo lang ang haligi at ang hibiscus. Sa iyong grupo. Sa huli, mga anak mo rin yan. Mapagkakatiwalaan mo sila. Sinasabi mong ikaw ang nanay ko. Alam mo ba ang mga nangyari sa mga nakaraang taon? Paano ako nakaraos? Simula pagkabata, sinasabi nilang wala akong ina. Kain, damit, gamit. Lahat ng ito, hindi kailanman kasing ganda nila. Sabi mo lang, aalis ka na. Sabi mong babalik, babalik ka rin. Kung talagang ikaw ang nanay ko, dapat mong bayaran ako. Fulong, noong time na yon, bata ka pa. Hindi mo naaalala. Hindi siya ayaw sa'yo ni tita. Kundi si Papa ang humawak sa inyo dalawa. Binabantaan siya. Dong Liang, noong time na yon, bata pa si Fulong. Bata pa si Dong Liang na nakangiti. Bata pa si Dong Liang na nag-aalaga kay Fulong. Nang umalis si Tia, nasa 6 na taon ka na. Dapat naaalala mo na yun lahat. Kahit na ganun. Dapat kang makatanggap ng kaunting kabayaran. Tungkol kay Wanting. Sa mga araw na nakasama ko siya, napansin ko na si Wanting, mabait na bata, matalino at mapagmahal sa magulang. Handang magtrabaho at walang reklamo. Gusto ko siya. Masyado kang nahirapan sa pag-aasawa kay Dong Liang. Kasalanan ng tita. Ano man ang desisyon mo sa hinaharap, walang problema. Nakapag-isip na ako. Kayo ay lahat ng aking anak na babae. Walang makakapanakit sa inyo. CJ, dito ka na nagpakilala bilang anak na babae, ha? Siya ang anak mong babae. At ako, sino ako? Itong dokumento ng paglilipat ng shares. Bisa pa ring magamit. Ngunit, ang pinakabagong may-ari sa haligi ay nananatiling blanco. Tiyak na hahanap sila ng kasunduan sa paglilipat ng equity. Hahanapin ko talaga ang isang karapat-dapat na tagapagmana na may katapatan. Isulat mo ang kanyang pangalan. Wenting, umalis na tayo. Wenting, hindi ka pwedeng umalis. Ito ang iyong bahay. Saan ka pupunta? Hindi ito ang aking bahay. Pagod na ako. Ngayon, parang naiintindihan ko na. Kayo ng tatay ay pareho lang. Hindi kailanman inisip. Ang nararamdaman namin ni tita. Malayo ang aking kasal. Pero hindi ako ikinasal sa kapahamakan. Ang pinakasalan ko ay ang sarili ko. Dahil may lakas ako. Hindi kalayuan, 1,000 liwanag. Pakasalan ang isang mahirap at walang-wala mong sarili. Ngayon ay may lakas na akong piliin. Na umalis. Ito ang kasunduan sa paghihiwalay. Ayaw ko ng kahit ano. Magpirma ka na kapag may pagkakataon. Hindi pwede. Wenting, hindi tayo pwedeng maghiwalay. Sige, ano? Anong kondisyon ang gusto mo ngayon? Kaya kong ipagkaloob ang lahat sa iyo ngayon. Sige, magkikita tayo sa korte. Wenting, kapatid, kung gusto mo, maghiwalay na tayo. Sino ang natatakot? Hindi lang dapat maghiwalay. Kailangan pang bigyan si Song Wanting ng kabayaran. At ang aming ina, tumahimik ka. Umalis ka. Tumahimik ka. Umalis ka. Kapatid, naglakas loob kang murahin ako. Mula pagkabata, hindi mo ako kailanman minura. Tingnan mo ang itsura mong walang kwenta. Sinasabi ko sa'yo, nakontrol niya si Leon Ping. Simula ngayon, hindi sila mag-aalala tungkol sa pagkain at damit. Basta makuha ko lang si Leon Ping. Saka ko na, gusto kong uminom ng kahit ano.
Sino pa ang iinom ng ganitong basura? Mautay at Wuliangye. Hindi ba't ako rin? Gusto kong uminom ng kahit ano. Hindi inaasahan. Naisip ni Duan. Yung babae na si Leonping. Umunlad na. Kung hindi dahil sa akin. Wala siya sa kinaroroonan niya ngayon. Nakarinig ka ba habang kausap kita? Bukas, pupunta na kasama si Furong. Para hanapin ang nanay mo. Hindi nagsasagawa ng maliit na posisyon. Hindi nagsasagawa ng kahit anong maliit na posisyon. Kumuha ng 108 milyong na pambili ng maliit na pera. Huwag mo nang bumalik sa akin. Talagang gusto ni Wenting na makipaghiwalay sa akin. Ate, hindi ko inakalang. Ikaw pala ang grupo ni Lee, tagapangulo ng grupong pangkainan. Sabi ko, unang beses kitang makita. Bakit parang pamilyar ito? Sa aking nakaraang ulat, nakita ko kayo. Ikaw ang huwara ng aming mga kababaihan. Na negosyante. Simula pa lang iyon. Nang makilala kita, nakasimple ka. Hindi ko siya nakilala. Akala ko, ako ay isang naiwang may bahay. Naiwang may bahay. Haha. Wenting, ngayon. Pareho lang tayo. Pareho lang ang pakikipag-asawa sa sarili. Matapang na babae. Tama, Wenting. Ate, gusto kitang tanungin. Talaga bang nagpasya ka? Nahiwalayan si Dong Liang. Hindi naman talaga ang tita na gustong makialam sa iyong desisyon. Ngunit sa loob ng maraming taon, hindi inasahan ng tita na magiging ganito. Si Dong Liang at si Furong. Tia, sa totoo lang, marami akong naiisip kamakailan. Nagpasya na akong makipaghiwalay kay Dong Liang. Hindi mo alam ang mga nakaraang taon. Nagkasakit ang mga magulang ko. Hindi niya ako pinapayagang umuwi para bisitahin sila. Pati ang mga paborito kong pampaganda. Hindi niya ako pinapayagang bilhin. Ang pinakamahalaga ay, siya ang unang nagtaksil sa akin. Siya ang unang nagsalisi sa aking pangako. Sa tingin ko hindi siya karapat-dapat. Kahit mahal ko pa siya, naunawaan ko ang mga anak. Sana ang mga pagpili ninyo ay maging tapat sa isa't isa. Ah, nga pala. Wenting, ikaw at Dong Liang. Nasa isang universidad ba kayo? Na nag-aral. Nag-aral kayo ng marketing. Nag-aral kami ng magkasama sa universidad. Noong panahong iyon, nakuha ko na ang top 500 sa mundo. Nakatanggap na ako ng alok. Sa kalaunan, matapos akong magpakasal kay Dong Liang, hindi na ako nagtrabaho pa. Ang galing, Wenting. Tita, sana matulungan mo ako sa isang bagay. Halika. Sa totoo lang, kamakailan lang ang kumpanya. Nakaranas ng ilang problema. Noong nagsimula ako mula sa wala, ang Liz ay isang matandang kumpanya sa industriya ng pagkain na nakatuon sa isang lasa na masarap at may magandang halaga. May damdamin ang tao. Sa nakalipas na 15 taon, sobrang nasisiyahan ang mga regular na customer. Ngunit nitong nakaraang 6 na buwan, malubhang bumagsak ang benta. Tingnan mo ito. Mga putahe. Kahit na may mga bagong pananaliksik na ginawa, ngunit ang benta ay hindi pa rin tumaas. Iyon ay sa bahagi ng marketing na nagkaproblema. Tama ka. Talagang matalino kang dalaga. Ang mga shareholder natin ay mga batikan na nagtatag ng negosyo. Sa totoo lang, tayo nitong grupo, hindi takot magtiis at magpahirap. Pero talaga namang wala tayong kakayahan. Ngayon, bilang isang pangkat ng kumpanya, ng kakayahan, sa madaling salita, ganito kaming grupo, ay walang kultura. Ngayon sa industriya ng pagkain, ang antas ng kompetisyon ay maraming dimensyon, lalo na kung titingnan mo. Kayo mga kabataan, ang paggamit ng cellphone bilang paraan ng marketing ay nagiging napakahalaga. Alainan, hindi na ito maaring gamitin palagi. Hindi na pwedeng laging ganito. Yung grupo ng tiyahin, hindi pa rin nag-hire ng professional na marketing team. Nagamit na, o dalawa, isang kilalang kumpanya. Pero ako at maraming malaking shareholder ay hindi maintindihan ang kasalukuyang paraan ng marketing.
Kaya't, kailangan lang, hayaan ang mga kumpanyang ito. Subukan nilang gawin. Pero malaki ang nagastos na pera. Hindi maganda ang resulta. Kaya bumalik ako ngayon. Una, gusto kong makita sina Dongliang at Furong. Pangalawa, iniisip ko na ang propesyon ni Dongliang ay bagay sa kanya. Panahon na, para siya na ang bumalik at pamunuan ang kumpanya. Hindi ko lang inasahan. Tita, baka hindi na ako inyong manugang. Magtitiwala ba kayo sa akin? Magtitiwala. Wenting mula nang unang makita ka ng tita, sadyang nararamdaman ko na isa kang responsableng, magandang bata. Matapos ang ilang araw, mas lalo kong napagtanto na ikaw ay mas kahawig ko pa kaysa sa aking sariling anak na babae. Wenting, may paraan ka na ba? Dahil naniniwala si Cha sa akin, siguradong gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Bakit ang iba ay masaya? Samantalang ang buhay ko ay ganito. Ay, ang pato na nakalapit na sa bibig. Kung kilala ko lang sana si Ji Yunping. Ngayon, ang mga pampublikong pondo. Ngayon, ang perang pambayan na ito. Ngayon, may pera na. Ngayong mayaman ka na. Hawak ko pa ang bata. Anong silbi nito? Kung alam ko lang, sana inag-ipon ako ng malaki. Dapat pala mas malaki na lang ang kinuha ko. Hihi! Matulog. Bawat araw, ang alam lang ay matulog. Tingnan mo ang mga tao sa tabi. Anak na babae ni matandang Wang. Nakahanap ng gintong manugang. Dinala ang kanyang mga magulang sa villa. Tingnan mo ikaw. Tingnan mo ang iyong sarili. Hindi mo masisisi ang lola mo. Hindi ka nila nagustuhan noong nabubuhay ka pa. Ang talo talaga. Tatay, huwag mong kalimutan. Sino ang nagdulot ng ganito sa akin? Yung anak ni Wang. Yung mga magulang niya ay nagbenta ng mga gamit para maipag-aral siya sa isang kilalang universidad. At ang trabaho niya ay sa isang sikat na kumpanya sa buong mundo. At ako, kasi sinabi ng lola ko na walang silbi ang pag-aaral ng mga babae. Hindi ako nakatapos ng junior high. Hindi mo ako pinayagang mag-aral. Araw-araw akong nag-aalaga sa'yo. Sinasabi mong ako'y walang kwentang tao. Sige, tanungin kita. Sabi ni Li Yunping, buwan-buwan siyang nagpapadala ng pera sa akin at kay kuya. At pati na rin sa aming tuition. Dahil sa dote at mga handog. Tatay, ito ba ay kailangan mong ibalik sa amin? Ako, maglakas loob kang makipag-usap pabalik sa akin. Kung may kakayahan ka, huwag ka nang bumalik. Furong. Ay, totoo nga. Kung hindi ka magiging manugang ng tao, maging anak na lang ng tao. Furong, paano mo naman? Kayang maging ganyan ka. Bata ka pa. Marami pang oras. Maaari kang pumunta. Tingnan ang mundo sa labas. Paano ko pa makikita ang mundo sa labas? Sino ba ang hindi marunong magsalita ng magaganda? Nasaan ka nang pinapalo ng tatay ko ang kuya ko? Saan ka? Nang pinagtawanan ako ng mga kaklase. Nasaan ka? Nakiusap ako sa tatay ko. Napayagan akong mag-aral muli. Nasaan ka noon? Ngayon, nandito ka para turuan ako. Masyado nang huli. Furong, oh. Dahil hindi mo ako pinansin noon. Ngayon, wag.
nang istorbohin ang aking buhay. Furong. Si Furong ay talagang galit sa atin. Narinig ko kay Aling Zhao na kapitbahay. Si Furong ay isang kawawang bata. Mula pagkabata, hindi siya gusto ng kanyang lolo. Kapag nagkamali siya ng kaunti, palagi siyang pinapalo o sinisigawan. Pagkatapos, sa wakas, nakahanap siya ng kasintahan. Ngunit ang usaping dote ay sumira sa lahat. Ngayon, ang tanging malapit sa kanya ay siya na ang kapatid na lalaki niya. Lahat ay galing sa akin. Na nahulog na laman. Paano ko hindi mararamdaman ang sakit? Wenting, ang mga ideya mo at buong plano ay naipasa ko na sa punong tanggapan ng kumpanya. Sa tingin nila, malaki ang posibilidad ng planong ito. Naghihintay na ngayon ng pinal na aprobasyon. Ate, sa totoo lang, nitong mga nakaraang araw, maingat kong tiningnan ang gasto sa marketing plan. Napansin ko na hindi lang ang mga channel ng kumpanya. Malubha ang problema sa tamang proporsyon. Sa mga target na puntahan at grupo ng tao. Hindi rin tugma. Kahit sa parehong marketing channel, ang aming grupo, kailangan gumastos ng 3 beses pa. May mali talaga dito. Kung nais mong ayusin, ang seryeng ito ng mga tanong, ay tiyak na magkakaroon ng isang panahon ng pagsasakit. Hindi ako profesional sa pamamahala. Umaasa akong makakatulong ka. Sa akin. Napakabuti, Wenting. Sa totoo lang, dati, palagi kong nararamdaman na may mali, pero hindi ko alam kung saan ang problema. Ngayon, nandyan ka na. Tiyak na susuportahan ka ng tita. Kaya susunod, kailangan mong magpursige para subaybayan ang proseso. Tita, basta ikaw. Maniwala ka sa akin. Hindi ko kayo bibigin. Ang mga shareholder. CJ. Tara na. Wenting. Wenting. Kailangan talagang harapin ang dapat harapin. Naniniwala ako kay Dong Liang. Hindi niya kayo gagawing mahirap. Sundin mo lang ang puso mo. Hindi. Ay, hindi ko rin alam. Ngayon lang kita tinatawag na ganito. Tama ba o hindi? Pwede ba akong makausap si Wanting ng mag-isa? Ng ilang minuto? Kung sa tingin mo, ay hindi ka komportable, maari kang umupo sa tabi. Wanting. Ito ako. Habang natutulog si Dad, ninakaw na inilabas. Sa mga araw na wala ka, nalaman kong nagising ako. Hindi ko rin alam kung ano talaga ang nangyari. Gumawa ako ng ilang, hindi makatawid na bagay. Pero gusto kong sabihin sa iyo, hindi ako katulad ng tatay ko. Ngayon magsusumite na ako ng mga aplikasyon. Nangako ako sa iyo. Siguradong makakahanap ako ng isang mature at stable na trabaho. Magbabago na ako. Sa tingin ko, babalik tayo sa dati. Tulad ng pangako mo dati. Pwede pa bang hindi magdiborsyo? Una sa lahat, si Zhang Dongliang. Salamat sa iyo na ibinalik mo ang mga dokumento ko. Pero tungkol sa diborsyo, nakapagdesisyon na ako. Wala na akong lakas ng loob. Sa isang tao, magsusugal ulit. Kung walang ibang bagay, aalis na ako. Wenting. Akala ko nagtatago kayo dito. Tingnan niyo kung paano ko kayo harangan. Hintayin mo ako. Mag-ingat ka sa platform. Sandali lang. Kailangan nating makipag-ugnayan sa mga mataas na opisyal ng kumpanya. Para sa isang online na pulong. Wenting, sumali ka rin. Maghanda ka. Ibahagi mo ang iyong mga ideya. Opo, tita. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Tara na. Mag-ingat ka. Mag-ingat sa hagdang bato. Maliit.
Zhang Dahai, anong ginagawa mo? Tatay, bitawan mo. Song Wanting, alam mo pa bang ako ang tatay mo? Ikaw at ang babaeng ito. Pareho kayong mahilig sa mayayaman. Iniwan ang asawa at mga anak. Dahil sa iyo, babae. Mahigit 20 taon na ang nakalipas, umalis ka ng walang paalam. Walang balita. Iniwan mo ako. Sa mga anak na ito. Ngayon, baligtad na ang sitwasyon. Gusto mo pang dalhin sila kasama mo. Pati man ang manugang ng Zhang. Ay na-brainwash mo na. Ano ba ang intensyon mo? Zhang Dahai, huwag mong sisihin na hindi kita sinabihan. Huwag kang magpahiya dito. Kung magpapatuloy ka sa kalokohan, tatawag ako ng pulis. Mag-ingat ka. Bilisan mo at tawagan mo ang pulis. Mag-ulat. Hindi mo ako pinatawad ngayon. Hindi mo ginawa ngayon. Bigyan mo ako ng 5 milyon. Maaari pang ipagpaliban ang bagay na ito. Pag-uusapan natin yan mamaya. Kung hindi, saan ka pupunta? Kung hindi, saan ka pupunta? Kung hindi, saan ka pupunta? Susundan kita saan man. Zhang Dahai, dahil sa mga bata, binigyan na kita ng sapat na dangal. Gusto mo bang ipahiya? Nailabas ko na ba ang lahat ng nangyari dati? At pati na rin ang tungkol sa iyong iligal na pagkulong kay Wanting. Hindi pa kita pinagsusumbong. Sinasabi ko sa iyo, nag-report na ako sa pulis. Sinasabi ko sa iyo, nag-report na ako sa pulis. Hindi ako natatakot na humarap sa iyo. Gusto mo pa ng pera? Yethue, wag mo nang isipin. Akala mo ba, ako pa rin yung Leon Ping na 20 taon na ang nakalipas? Na pinagsasamantalahan mo. Leon Ping, sabihin ko sa iyo. Gusto mo ako. Gusto mo ako. Iyon lang, hindi pwede. Handa akong makipagtagisan anumang oras. Leon Ping, maghintay ka sa akin. Hindi kita bibigyan ng magandang kulay. Hindi na ako tatawaging Zhang Dahai. Itong 2 kuneho, ngayon ay naglakas loob na makipaglaro sa akin ng patago. Panoorin mo kung paano ko kayo tratuhin dalawa. Mga ginoo at ginang, dahil sa ilang personal na dahilan, hindi makakabalik sa grupo upang personal na magdaos ng pulong. Dahil sa kakulangan ng oras, gagawin natin ito sa pamamagitan ng video conference. Aangat ang mga susunod na usaping panggrupo ng kaunti. Ito ay tungkol sa marketing plan na ito na inihain ni Song Wanting. Wanting, ikaw na ang bahala na makipag-usap sa mga mataas na opisyal ng kumpanya tungkol sa iyong mga mungkahi at ideya. CJ, magandang araw sa lahat ng mga shareholder. Ako si Song Wanting. Ngayon naman, ako ang magbabahagi sa inyo ng aking mungkahi at ideya. Ito ang aking mungkahi. Una, sa tingin ko, talagang kahanga-hanga si Wanting. Mukhang sang-ayon ang mga shareholder sa iyo. Talagang hindi ako nagkamali sa pagpili. Wanting, biglang nahimatay ang tatay ko sa bahay. Nasa ospital na ngayon. Maaari ka bang makapunta dito? Ano? CJ, ipadala mo sa akin ang lokasyon ng ospital. Ngayon din, pupunta na ako ngayon. Ano ang gagawin ko? Ano ba talaga ang nangyari kay Dad? Dad, kumusta na si Dad? Ang sinabi ng doktor. Ang sinabi ng doktor. Wanting, ako po. Kakababa ko lang dito. Katatanggap ko lang ng tawag mula kay Fulong. Sinabi na biglang nahulog si Dad sa sahig. At hindi na gumagalaw. Agad akong tumawag ng 120. Dumating lang ako dito. Hindi ko pa nakikita ang doktor. Nakita ko ang ilang bote ng alak sa mesa. Akala ko ay nalasing si Dad. Pero paano siya tatawagin? Walang reaksyon.
Sino ang kamag-anak ng pasyente? Doktor, ako po. Ako po ang kanyang anak. Nagkaroon ng stroke ang iyong ama. Kailangan ninyong maghanda sa emosyonal na aspeto. Bakit ganito kabigat ang aking kapalaran? Kailangan ng kuya ng trabaho. Kailangan ng maospital ng tatay. Ako na lang ang makakapag-alaga. Hindi ko naman pwedeng ipasa ang natitirang buhay ko. Sa ganitong paraan, di ba? Bumalik ako sa pagkakataong ito. Para lang makita kung ano na ang nangyari sa inyo ng kapatid mo. At kung ano na ang itsura ninyo. Gusto ko pang ipaalam sa inyo. Ang resulta ng mga taon ng pagsusumikap ko. Ibahagi sa inyo. Pero hindi ito nangyari ayon sa plano. Ngunit kayo, sa huli, kayo pa rin ang aking mga anak. Kahit ano pa man ang sabihin ng tatay ninyo. Siya pa rin ang inyong ama. Kaya, hindi ko ito palalagpasin. Si Furong ay bata pa. Hindi siya dapat matrap sa bahay para alagaan ang may sakit. Ganito. Hahanapin ko ang isang profesional na pangkat ng pangangalaga at mga institusyon para tumulong sa pag-aalaga. Sa iyong ama, walang dapat ipag-alala sa mga pinansyal na bagay ng iyong ama. Ngunit ang bagay na ito ay hindi pa ang pinakamainam na solusyon. Mahaba pa ang inyong daan. Kailangan mong maglakad ng mag-isa. Tungkol sa kung paano mamili. Nasa inyo na yan. Salamat, nanay. Tia, nahanap na ni Dong Liang ang bagong trabaho ng buhay ni Furong. Nasa tamang landas na. Napakabuti. Wenting, tinawag kita dito ngayon. Una, para ipagdiwang ang aming pinakabagong plano sa marketing na opisyal nang ipinatupad. Pangalawa, para ipagdiwang ka na opisyal nang sumali ang aming negosyo sa pagkain na Li ay magiging bagong dugo ng aming kumpanya. Wenting, sa iyong kakayahan. Magiging marketing director ka. Walang problema. Bakit mo tatanggihan? Una sa lahat, pasalamatan ang tiya sa tiwala mo sa akin. Pangalawa, ang makasali sa grupong ito para sa akin ay isang napakalaking karangalan. Pero nitong mga nakaraang taon, hindi ko pa rin tinanggap ang trabahong gusto ko. Tita, sa pagkakataong ito, gusto kong magsimula sa mababa. Hakbang-hakbang, dahan-dahan. Tungo sa taas. Maganda, Wanting. Naniniwala ang tita sa'yo. Kaya para sa ipinagdiriwang ang iyong pagpasok sa aming kumpanya, gusto kong ibigay sa iyo ang isang malaking regalo. Kasunduan sa paglilipat ng bahagi. Alainan. Tita, bakit nandito ang pangalan ko? Wenting, alam ng tita mo ang gusto mong sabihin. Ngunit pakinggan mo ako. Ito ay mula sa tita. Isang desisyon na pinag-isipan ng mabuti. Gusto kong ipasa sa iyo ang isa 0% ng bahagi. Una, dahil ang mga kapatid na Dong Liang ay kailangan pang mag-practice. Pangalawa, dahil karapat-dapat ka. Wala nang dapat sabihin. Gawin mo ng mabuti. Dahil tinatanggap na ang ganitong malaking regalo. Hindi ba't dapat mo akong anyayahan sa isang malaking pagkain? Dapat talagang anyayahan mo. Anong gusto mong kainin ngayong gabi? Sige, okay lang sa akin. Ayos lang, basta huwag kang iiyak. Sino iyan? Siya ba yung sa akin? Yung bobo kong anak? Hindi. Tita, kumain tayo ng masarap na pagkain. Maglakad.